napakatakila pa. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Muli po, tayo po ay dadako sa pagkakaloob. Purihin ang Diyos dahil tayo po ay muli ay nakakasama na naman po, Panginoon. Thank you, Lord God. Ano ko lang po yung sa book of Pilipos 4:6. Ano po ang kanyang dahil sa pag-ibig niya sa atin, ito po yung kanyang kaloob mula sa kanyang hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Babasahin ko na lang. Sabi po dito sa book of Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol saan mang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yes. Minsan po dahil dumarating po sa punto na ayun po, pag wala pong dumarating na blessing, nandun po yung nababalisa po tayo. Pero sa pag-ibig ng Panginoon, sabi niya dito po ay huwag kayong mabalisa dahil anumang bagay sa halip hingin ninyo ang lahat ng yon kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Yes. Yun po ay yun, kahit wala pa po, hindi pa po dumarating sa yung mga pangangailangan natin, magpasalamat pa rin po tayo. Dahil hindi natin alam yung mga ibinibigay niya talaga. Kaya muli po, maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay tumayo at manalangin. Thank you, Lord God. Panginoon Diyos, muli po ay kami nakasama naman po muli. Kami po ay muling magkakaloob. Salamat po, Panginoon, dahil anumang circumstance sa aming mga buhay, Panginoon. Kami po ay magkakaloob ng taos sa aming puso. Salamat po, Ama, dahil ikaw po ang magbibigay ng lahat ito. Sa pangalan nga po ng aming Panginoon Jesus, Amen.
So, sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. And all the time, God is good. Ang Panginoon ay mabuti at sa lahat ng panahon, siya pa rin ay mabuti. Hallelujah. So, isang muling mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. So, ngayon po ay February 15, 2026. Malapit na naman po tayo sa pangatlong buwan. So, salamat po kay Lord dahil umaabot po tayo ng dire-diretso dahil sa biyaya po ng ating mapagmahal na Panginoon. Talagang si Lord po talaga mabuti. Amen po ba? Hallelujah. Ito pong awit po natin na ito talagang very powerful. Yung pong dakila dahil sa pag-ibig mo. Pakinggan po ninyo yung lyrics bagamat hindi ko po kakantahin, ito po ay bibigkasin ko lamang. Ang sabi po dito sa verse 1, inibig mo na mula pa noong una. Ang iyong pagsintay hindi magmamaliw, iyong pinadama, pag-ibig na dalisay, magpawalang hanggang ika'y tapat kailanman. Nagbabago po ba si Lord? Sino po yung nagsasabi nagbabago si Lord? Taas ang kamay. Kapag meron po nagsabi dito na nagbabago si Lord, lumabas po kayo. Kailanman po hindi nagbabago si Lord. Yun po yung kagandahan po ng pagmamahal ng ating Panginoon. Tayo nagbabago yung ating pagtingin sa bawat isa, pero si Lord, consistent. Talagang dire-diretso. Pagmamahal mo ay walang katulad, pagmamahal mo ay walang katulad. Napakaganda po ng lyrics po nitong awit nito na nalikha po ng ating kapatid o mga kapatid sa music. So palakpakan po natin muli ang ating mga music ministers sa pangunguna po ni Brother JR. So patuloy po natin silang ipanalangin at bigyan pa ng mga ganitong awitin na tunay nga makapagbabago. Sa awitin pa lang po, yung mga pananaw natin, pwede na po siyang mabago dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Excited po bang lahat? Thank you, Lord God. So, ngayong umaga, ipapaalala ko lamang po yung mga naipaalala sa atin ni Lord nung mga nakaraang linggo. Yung pong seek ye first the kingdom of God, know your priorities. Tapos po yung to trust or not to trust, Proverbs 3:5-6. At yung pong pangatlo, hayaan po natin ng ating Panginoon ang siyang, o yung paraan ng ating Panginoon, ang siyang ating pagbigyan sa ating mga buhay. Hindi po yung pamamaraan natin. So matatawag po natin ang mensahe ngayong araw o binigyan ko po ng title, ang mensahe na ngayong araw, yung pong pag-ibig na hindi ka bibitawan. So ito po yung magiging title po ng ating message ngayong umaga. At ang gamit po nating verse, medyo marami po tayong gamit na verse po ngayon. Ang sabi po dito, love, it always protects, always trust, always hope, always perseveres, love never fails. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, punong-puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Talagang binigyan po ng ating Panginoon dito yung pong kahalagahan ng pag-ibig. At alam naman po natin na tayo po yung una na inibig ng ating Panginoon. Bago natin siya inibig, siya na po yung nauna.
So, lagi po niya tayong iniisip, lagi po niya tayong inaalala, at yun po ay ang isang pag-ibig na hindi magbabago kailanman. Sa buhay po ng isang tao, meron pong mga nagbabagong pangyayari sa ating mga buhay. Mga buhay, halimbawa, ang sirkumstansya. Ang sirkumstansya ng tao pwedeng mabago anumang oras, anumang araw, anumang minuto. Pwede pong mabago yan. Katulad po, halimbawa, na ipapakita ko sa inyong larawan. Sino po nakapanood ng vlog na to? Alam po ba ninyo, itong matandang ito, isa po itong dating construction worker na nagpunta ng Maynila, nagtrabaho, pero siya po ay merong bisyo. Siya po ay manginginom. So, sa pagiging manginginom, nakakatulog po siya kung saan-saan. At yung pong kanyang mga gamit ay ninakaw. So, imbis na makapagtrabaho, nagkaroon po siya ng buhay sa Maynila ng palaboy-laboy na lamang. So, parang taong grasa kung titignan po ninyo doon po sa video po niya. Ganun po yung circumstansya po niya. Tapos po doon sa unang video niya, ito pong si Ivana ay nagpanggap naman ng isang nanghihingi ng tulong. Actually, yung mga nilapitan una ng babae o ni Ivana, hindi po siya pinansin. O pinansin man, tinignan, pero hindi katulad nitong matandang ito, dumaan lamang doon sa kanyang harapan at nakita niya si Ivana na mayroong hinihingi, siya po yung nagkusang lumapit at siya po yung nagkusang nagbigay. To make the long story short, ito pong taong ito ay nagkaroon ng pagbabago ng kanyang buhay dahil sa pamamagitan ni Ivana. So yung circumstansya po niya na bago. Alam po ba ninyo ang nangyari? To make the long story short, ito pong lalaking ito ay binilan po niya ng lupa doon sa kanilang probinsya. Ayan po yung lupa niyan. So kung hindi po ako nagkakamali, 300 hectares po yung, 300 square meters po yung nabili. Kung titignan po natin, medyo maluwang-luwang na po yun, malaki-laki na po na. So hindi po niya inaasahan na yung ginawa niyang simpleng kabutihan ay mababago pala yung circumstance niya sa buhay. So imbes na naging palaboy-laboy, siya po ngayon ay nagkaroon ng sariling lupa at bibilan pa rin po siya ng mga kahayupan na kanyang aalagaan doon sa kanyang bahay. So lahat ng sirkumstansya ng tao, pwedeng mabago. Pangit ang sirkumstansya mo ngayon, mamaya gaganda na yan. Pero lagi meron tayong mga prosesong pinagdadaanan. So, ang nangyari sa matandang ito, tunay nga pong siya inaligayahan at ang kanyang pamilya ay natuwa dahil sa kabutihan na pinakita ng kanyang ang kaibigan na si Ivana. Sa ating mga tao, oo, merong mga ginagamit ang ating Panginoon na gamitin para mabago ang ating buhay. Totoo po yan. Meron siyang gagamitin na tao para mag-iba yung sirkumstansya ng buhay mo. So dapat lagi po tayong maging open sa mga ganitong pagkakataon. At ang isa pang halimbawa ay ito. Si Kong TV, meron pong namit ng isang lalaki na ang pangalan ay Aaron. Ayon po doon sa kanyang vlog, itong si Aaron ay naghahanap po ng trabaho. Siyempre, alam naman po natin na kapag naghahanap ka ng trabaho, mayroon pong mga requirements. So, nagkaroon po ng palitan ng pagtatanong ang ating si Kong at ang si Aaron. Ang sabi po ni Kong, tinanong niya kung ano yung ginagawa niya, nag-a-apply ng trabaho, pero pagdating doon sa requirements sa NBI, doon po siya napipigilan. Bakit? Kasi po dati po siyang nasangkot sa droga doon sa kanilang lugar. So ang sabi nga po doon sa vlog, pinagbayaran mo na yon, huwag ka nang matakot doon. Kasi pinagbayaran mo naman na eh. So yung takot ni Aaron, o ni Aaron, unti-unting nawala. Nagkaroon ng paliwanagan, pinaliwanag ni Kong TV yung dapat niyang gawin,
ganito at ganon. So yung pong buhay ng taong ito, si Aaron, yung circumstance sa kanyang buhay ay nabago rin po. Siya po ay nagkaroon ng marangal na trabaho. So siya po ay isang waiter doon sa Big Royce. Bakit ko po pinapakita po itong mga tagpong ito? Katulad nga po ng nabanggit ko, iba-iba po tayo ng nararanasan sa buhay. Iba-iba po yung mga nagiging reaction natin kapag nakakatanggap po tayo o kapag nakakaranas tayo ng iba't ibang mga sirkumstansya sa buhay. Pero ang kagandahan po dito sa isa, kahit na ganun po yung nangyari sa kanya, positibo pa rin po yung naging pananaw niya sa buhay. Minsan kung titingnan nga po natin, napakahirap maging positibo kung negatibo yung pinagdadaanan mo. Napakahirap magbigay ng papuri, napakahirap magbigay ng pasasalamat kung ang sitwasyon ng buhay mo ay napakahirap. Pero ang sabi sa Bible, yun talaga yung dapat nating gawin, ang magpasalamat palagi sa ating Panginoon. Kasi pag napagtagumpayan lang po natin ang lahat ng bagay na yan, ay nagkakaroon naman po tayo ng magandang buhay. At kaya naririto pa rin po ang bawat isa sa atin, alam ko po at alam po ni Lord, na napakadami ng pong mga bagay ang pinagdaanan ng bawat isa. At lahat yan ay nababago dahil sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon, umiiyak ka, maya-maya mawawala rin yan. Ngayon, gutom ka, maya-maya mabubusog ka na. Ngayon, umiiyak ka, maya-maya nakatawa ka na. So yan po ang buhay. Ang sirkumstansya nagbabago, pero ang pag-ibig ni Lord hindi nagbabago kailanman. Yan yung pag-ibig na kailanman ay hindi ka bibitawan. Ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay hindi matitinag. Ito ay buhay, aktibo, at walang hanggan. Yan po ang pag-ibig ng ating Panginoon. God never changes because He is unchanging God. Kailanman, anuman ang sirkumstansya mo sa buhay, Diyos pa rin siya. Diyos pa rin siya na handang magmahal sa iyo. Nakita natin ang katangian ng Diyos, nakita natin ang kanyang kabutihan, nakita natin na hindi nagbabago ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Kailan po ba nagkulang sa atin si Lord? Yung mga katabi natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, yung mga magulang natin, nagkukulang sila. Pero sa bawat kakulangan ng tao, palagi, nandyan ang ating Panginoon para magpuno ng mga kakulangan mo sa buhay. Nakakaranas tayo ng kalungkutan, pero pagdating ng tamang panahon, yung kagalakan naman ng ating nararanasan. So, napakabuti talaga ni Lord. Alam po niya kung ano yung sirkumstansya mo at alam po niya kung paano kanya pupuntahan, kung paano kanya lalapitan, at kung paano kanya tutulungan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Magbabago yung nararamdaman natin sa ating mga kapwa-tao. Merong pagkakataon na ganyan. Maaaring yung tingin mo sa asawa mo ngayon, ganito, nagbabago. Pero si Lord talaga, kahit na anong gawin mo, kahit na gumawa ka ng kung ano-ano, isa pa rin yung tutumbukin nito. Mahal na mahal ka pa rin ni Lord. Magbabago ang nararamdaman natin sa isa't isa. Ang mga ugnayan na dating matibay, pwedeng lumayo. Ang mga pangako ay pwedeng kalimutan. At kung minsan, ang mga taong akala natin palaging nandyan, nagkakamali tayo. So tignan po natin yung mga tagpong ganito. Meron tayong mga best of friends na tinatawag. Pero pagdating ng konting kalungkutan, nandiyan sila. Pero pag yung mahihirap na, unti-unti silang nawawala. Pero si Lord, malayo ka, malapit ka, nandiyan pa rin siya sa tabi mo.
Pwede kang bitawan ng best friend mo. Pwede kang bitawan ng BF mo. Pwede kang bitawan ng GF mo. Pwede kang bitawan ng asawa mo. Pwede kang bitawan ng mga katabi mo. Pero si Lord, kailanman, hindi ka niya bibitawan. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin, nakabitaw na tayo kay Lord. Maraming pagkakataon yan. Lumalayo tayo kay Lord. Nakabitaw na tayo, pero magandang balita, kahit na nakabitaw ka, si Lord nakakapit pa rin sa'yo. Natatandaan ko, meron po akong tinanong, makulit po ba si Lord? Makulit si Lord. Kasi ganun yung pagmamahal niya sa'yo eh. Kahit na ano yung gawin mo sa buhay mo, nandiyan pa rin siya sa puso mo. Ilang taon din ako nawala sa ministry nung nung panahon ng kabataan natin. Kung ano-ano yung mga pinaggawa ko sa buhay ko, kung ano yung mga naranasan ko sa buhay ko, pero bumagsak pa rin ako kay Lord. Kinulit-kulit pa rin ako ni Lord. Kahit na ganun yung nagawa ko sa Kanya, minahal pa rin ako ni Lord. At hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya ako. Hindi ko sinasabi sa inyo, perfecto na ako. O 100% wala na akong nagagawang mali. Marami pa rin akong nagagawang mali. Pero proud ako. Kahit na marami akong nagagawang mali, mas malaki pa rin yung biyaya ni Lord na binibigay niya sa akin sa mga nagagawa kong mga pagkakamali. Yun yung pag-ibig na hindi ka niya bibitawan. Pag-ibig na kahit maging sino ka man, mamahalin ka niya. Ngunit may isang pag-ibig na hindi nagbabago. Isang pag-ibig na hindi lumuluwag sa pagkakahawak nito. Ito ay hindi nagkukulang at hindi natin kayang pigilin ng Diyos na mahalin Kanya. Biruin mo, sa buong buhay mo, ang dami mong ginawang mali. Pero nandyan pa rin si Lord, mahal na mahal ka pa rin niya. Ngayon, marami ka pa rin nagagawang mali. Pero mahal na mahal ka pa rin ni Lord hanggang ngayon. Kahit saan ka magtago, pupuntahan ka ni Lord. Hindi ka makapagtatago sa Kanya. Hindi ka makapagtatago dun sa biyaya na Kanyang ibibigay sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi nagkukulang. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masisira. Nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Hindi po isang aksidente na naisulat ang talatang ito ng ganon-ganon na lamang. Marami tayong mga kaisipan na hindi maganda. Marami tayong mga kaisipan na pwede tayong sumuko. Pero pagdating dito sa verse na ito, kahit na ano yung pinakamahirap na papasok sa iyong kaisipan para sumuko, yung pag-ibig ni Lord, nandoon pa rin. Para sa akin, nakalagay po dyan, kamatayan pa nga eh. Pero hindi ka pa rin niya, o hindi pa rin mawawala yung pag-ibig niya sa'yo hanggang sa kamatayan. Yan ang tunay na forever. Yan ang tunay na eternity. Walang kupas at hindi nagbabago kailanman. Hindi nasisira. Natatandaan ko, meron din po ako mga binanggit na halimbawa noon, katulad yung pag-aalaga doon sa ating mga magulang, kung sila may karamdaman, hindi natin kailangan yung pabuya. Kung may magbigay, salamat. Kung walang magbigay, okay lang. Kasi iba-iba po yung sitwasyon ng mga magkakapatid. Tama? Meron yung mabait, meron yung tahimik, meron yung maingay, at meron yung palabigay. Meron yung laging handang tumulong. Nasaan ka ngayon? Yung pag-ibig na hindi masisira, walang sinusukat yan. Kahit na pangit yung ginagawa sa'yo, pangit yung sinasabi sa'yo, magulang mo man yan, kapatid mo man yan, kadugo mo pa rin yan. At yun po yung ginagawa sa atin ni Lord. Dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, kahit na ano pa man, makakaya natin ang lahat ng bagay dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Ang salita na ito, na matatagpo natin sa Romans
chapter 8 verse 38 to 39, lagi po nating iisipin, kapag napakabigat o sobra yung sitwasyon na nararanasan natin, ito yung mga salita ni Lord na magpapalakas sa iyo. Salita ni Pablo na tunay nga pong aantig sa puso mo, ay oo nga pala. Ito yung pinapaalala sa akin ni Lord. Walang masama kung iiyak ka, walang masama kung hahagulhol ka, walang masama kung malungkot ka, walang masama kung mapagod ka. Pwede kang magpahinga. Pero lagi mong tatandaan, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Laging pinoprotektahan ito ang pag-ibig, laging nagtitiwala, laging umaasa, laging nagtsatsaga, and love never fails. Nung sinulat po ito ni Pablo, alam naman po natin yung kanyang naging buhay. Dati siyang taga-usig ng mga Kristiyano. Saksi siya doon sa pagpatay kay Stephen sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Pero kahit na ganun yung ginawa niya, minahal pa rin siya ng ating Panginoon. Gaano ka kasama? Gaano ka hindi kabuti? Gaano ka walang pakialam sa mga tao nasa paligid mo? Si Pablo, dumating siya doon sa punto na kaya nga siya umalis at humingi ng sulat para tugisin ng mga Kristiyano at para ito ay ipapatay. Tayo hindi pa natin nasusubukan at wag na nating subukan na dumating to tayo doon sa puntong meron po tayong ipapapatay. Pero si Pablo, dumating siya doon sa puntong yon at minahal pa rin siya ni Lord. Hindi pa rin doon nasira yung kanyang pagmamahal kay Pablo. Ito po yung nabuo sa kaisipan ni Pablo. Pagkatapos na lahat, tinignan niya ang lahat na ginawa ni Pablo nung siya ay si Saul. Ginawa niya ang kanyang buong makakaya upang subukang sirain ang pag-aari ng Diyos. Ngunit, mahal pa rin siya ng ating Panginoon. Wala pa rin nagbago sa pagmamahal ng ating Panginoon. Sa pagmamahal ng tao, merong pwedeng magbago. Dahil ang tao, merong kinikilingan, merong paborito, pero ang Diyos, paborito niya tayong lahat. Ang buhay, sinasabi nila, unfair. Siguro sa ibang mga pagkakataon. Pero kay Lord, lahat fair. Pare-pareho, pantay-pantay. Mahal ka niya, mahal din niya yung katabi mo, mahal niya yung nasa likod mo, mahal niya lahat ng kakilala mo. Yan yung pag-ibig ng ating Panginoon. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Eternal. Ang sabi po dito, give thanks to the Lord, He is good, His love endures forever. Alam po ba niyo kung ilang beses binanggit itong salitang His love endures forever? Ito po ay binanggit sa Biblia ng may 26 na ulit. Talagang sinasabi sa lahat ng tao o sinasabi lahat sa atin na yung pagmamahal niya sa iyo, hindi magbabago. Yung pagmamahal niya sa iyo, forever. Yung pagmamahal niya sa iyo, pagpawalang hanggan. 26 po na beses na inulit. Ito po ay isang uri ng pag-ibig na mananatili. Hindi dahil tayo ay tapat, ngunit dahil ang ating Panginoon ay tapat. Ang pag-ibig ay nananatili hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil ipinangako niya ito sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Katulad po halimbawa ng isang musika o isang awitin, nababago yung mga lyrics, pero yung melody nandoon pa rin. O yung tono, naroroon pa rin. Maaring nababago, pwede mong bigyan ng ibang kahulugan
yung kanta na inaawit mo at pwede mo namang awitin yung kanta na inaawit mo, na iisa ang kahulugan. Katulad po halimbawa ng If You Walk Away. Sino nakakalam ng If You Walk Away? Kay David Pomeranz. If you walk away from me today. Tapos, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Parehong melody, pero iba yung lyrics. So yung tono palaging nandiyan. Yung tono ng pagmamahal ng ating Panginoon, hindi nawawala sa buhay mo. Palaging nandyan sa sayo, palaging nakakabit, nagbabago ang isang tono ng awit, nagbabago din ang panahon, nagbabago din ang buhay ng tao, minsan masaya, minsan ay malungkot. Ngunit hindi tumitigil ang kanyang pag-ibig sapagkat ito ay walang hanggan. Muli, sabihin po ninyo sa inyong katabi, mahal na mahal ka ni Lord. Hallelujah. At ang pinakahuli, ang pag-ibig ng Diyos ay may seguridad, may security. Dahil ang sabi po dito, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them away from my hand. Walang sino mang makakaagaw sa iyo sa kanyang mga kamay. Biruin po ninyo yon. Sinigurado niya na kahit na sino pa man yan, hindi ka pa rin niya maaagaw sa kamay ng ating Panginoon. Tingnan mo na lang yung pagmamahal sa iyo ni Lord sa pamamagitan ng mga tupang ito. Iniwan niya yung 99 at ikaw yung hinanap niya. Bakit niya iniwan yung 99? Bakit sinigurado niya na hindi mawawala yung 99? Kasi yung 99, pwede silang mag-usap-usap, hindi malulungkot, hindi iyak, kasi may kasama. Alam niya, ikaw nag-iisa ka. Wala kang kasama, wala kang kausap, kaya ikaw yung hinahanap niya. Ikaw yung hinanap niya, at salamat kay Lord dahil natagpuan ka niya. 99 iiwan niya para sa'yo. Para makita ka lang niyang masaya, para makita lang niya na punong-puno ka ng kagalakan sa buhay mo, para makita niya na kailanman ay hindi ka nag-iisa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Hindi siya maagaw kay Lord, hindi siya maagaw sa kanyang Ama. Talagang mayroong proteksyon, mayroong pag-iingat at merong pagmamahal. Ano po yung pinapakita dito ng pag-ibig ng ating Panginoon? Meron po palaging aksyon. May aksyon na ginagawa ang ating Panginoon at meron pong heads of protection na tinatawag. Hindi ka kayang patayin ni numan. Meron palaging nakaharang na bakod para ikaw ay protektahan. Palaging siya'y kasama mo at palaging hindi kanya iwan at hindi kanya pababayaan. Natatandaan po natin si Pedro. Bagamat nakagawa ng pagkakamali si Pedro habang siya ay naglalakad sa tubig, ano po yung pagkakamaling yon? Nawala yung tingin niya kay Lord. Yung tingin niya napunta doon sa alon, napunta doon sa hangin. Kaya siya lumubog eh. Ganyan din yung ginagawa mo. Pero salamat kay Lord, palaging meron siyang paalala para sa iyo. Palagi niyang sinasabi sa iyo na, Rosie, kapag may problema ka sa akin ka tumingin. Huwag kang titingin sa kaliwa, pangit yan. Huwag kang titingin sa kanan, pangit yan. Huwag ka rin titingin sa likod, pangit yan. Sa harap ka lang tumingin, Rosie.
makapupunta ka sa pupuntahan mo. Hindi ko po sinasabing pangit ang biyanan ko. Hindi ko rin po sinasabing pangit si pastora. Halimbawa lamang po yun. Kaya, ang sabi po ni Pedro, papuntahin po ninyo ako dyan o pupunta po ako dyan. May permiso. Nagpaalam. Anong sinabi ni Lord? Ikaw nga, Panginoon, tutulungan mo ba ako? Tutulungan mo ba ako, Panginoon, dito sa nararanasan ko? Anong sinabi niya kay Pedro? Halika. Lumakad ka. Oo, tutulungan kita. Yan yung sinisigurado sa atin ni Lord. Tutulungan niya tayo. Nagkamali si Pedro, nakita niya yung malakas na alon, naramdaman niya yung napakalakas na hangin, unti-unting lumulubog. Pinabayaan ba siya ni Lord? Buti nga. Sige, lumubog ka. Kasalanan mo yan kasi hindi mo itinuon ng iyong mga mata sa akin. Wala tayong maririnig na ganun sa Bible o wala tayong mababasa na ganun sa Bible. Kung palalawakin nga natin yung ating mga imahinasyon habang lumalapit si Pedro, bago siya tuluyang lumubog, o kung lumubog man siya, hinuli pa rin siya ni Lord. O nahawakan pa rin siya ng ating Panginoon. Hindi ka pa hintulutan ni Lord na nananatili kang nakadapa. Hindi ka pa hintulutan ni Lord na palagi kang nalulunod. Iaahon at iaahon kanya. Kahit na masakit yung mga naririnig mo sa kaliwa, kahit na masakit yung mga naririnig mo sa kanan, na sinasabi laban sa iyo, hindi ka pa rin pababayaan ni Lord. Unang kailangan mong gawin, kumalma ka. Ito po, madalas ko pong sinasabi, walang permanente sa mundo. Lahat mawawala yan. Punong-puno ka ng problema ngayon, lahat mawawala yan. Pangit yung sitwasyon mo ngayon, mawawala yan. At wag mong ipapanalangin na mawala yung sirkumstansya sa buhay mo. Dahil hindi mo malalaman kung gaano kabuti si Lord kapag wala kang nararamdamang sirkumstansya sa buhay mo. Doon naman palagi gumagawa si Lord eh. Pinaparamdam niya sa'yo, pinapadama niya sa'yo, na kailanman nasa sa tabi mo siya. Kailanman hindi ka niya iniiwan. Kahit na 7 beses na pinainit pa yan. Tingnan niyo yung 3, Meshach, Shadrach at Abednego. Hindi pa rin kami luluhod. Diyan sa rebultong yan. Dahil alam nila kung sino yung Diyos na tinutukoy niya. O alam nila kung sino yung Diyos na sinasamba nila. Mababasa ba natin sa Bible na sinabi ng 3, Panginoon, wag mo kaming dalin o wag mong pahintulutan na dalin kami sa pugon na 7 beses na pinainit. Wala po tayong mababasa. Pero ano po yung ginawa ni Lord? Hindi sila inalis. Ang matindi, sinamahan sila sa loob. May security sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung seguridad, hindi natin makukuha sa pera yan. Yung pera, mawawala yan. Hindi natin makukuha yung security sa mga guard o yung meron tayong mga bodyguard. Hindi natin makukuha. Hindi natin makukuha yung security doon sa meron tayong magagandang mga bahay, meron tayong mga lupa, meron tayong mga sasakyan. Hindi natin makukuha sa security yung ganyan. Ang security o seguridad ay makukuha natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang sinabi dito, for I hold you by your right hand. Hawak kita sa aking kanang kamay. I, the Lord your God, and I say to you, don't be afraid. I am here to help you. At sinasabi rin niya sa iyo, kahit natatakot ka paminsan-minsan, dyan sa pinagdadaanan mo, nandito pa rin ako para tulungan ka. Nandito pa rin ako para alalayan ka. Nandito pa rin ako para alagaan ka. Nandito pa rin ako para protektahan ka. Iyan ang hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na tumitingin sa mundong nakakulong sa kasalanan at nagsasabing babayaran ko ang halaga, ibibigay ko ang aking buhay dahil sulit sila. Sino po yung tinatawag na sulit? Sulit yung binigay niyang buhay sa'yo. Sulit yung binigay niyang buhay sa akin. Yan yung pag-ibig na hindi bumibitaw. Yan yung pag-ibig
na bumubukas ng kulungan natin. Kaya huwag kang natatakot na lumabas. Yan yung pag-ibig na pwedeng magpalaya sa bawat isa sa atin. Natatandaan po niyo yung sinabi ko noong nakaraang linggo? Yung bawat ipinanalangin ko noon na mayroong karamdaman, namamatay. Yung kinulong ko yung sarili ko doon sa kaisipan na ganon. Pag na-assign ako na mag-pray ulit, ayaw ko na dahil natatakot ako. Pinaunawa sa akin ni Lord na mali yung kaisipan na ganon. Siya yung nagbukas ng pintuan at kusa akong lumabas dahil yun ang pinagagawa ni Lord. Kapag lumabas ka dyan sa kinakatakutan mo, makikita mo yung biyaya ni Lord. Hindi mo makikita yung biyaya ni Lord kapag nandiyan ka lang. Kailangan mong lumabas, kailangan mong lumaya doon sa pagkakakulong sa buhay mo. So isipin mo, kung ano ba yung mga bagay na pumipigil sa'yo. Isipin mo yung mga bagay na kinakatakutan mo. Ito yung sinasabi sa'yo ni Lord, bukas na yung pintuan mo. Malaya ka na. Sino po sa inyo yung may alagang ibon dito? Wala. Mayroong alagang aso na nakakulong. Hindi po nakakulong. Ilang taon na pong nakakulong yung aso po ninyo? Wala pang 1 taon. Kapag ang isang aso ay nakakulong ng mahabang panahon, buksan mo yung gate ng pintuan niya, hindi pa rin lalabas yan. Kasi natatakot. Pansinin nyo. Halimbawa ko, Sister Rosie, subukan mong ikulong yung sarili mo dun sa rep. Pansinin nyo lamang po, kapag ang isang hayop ay nakukulong ng mahabang panahon, doon sa kanyang kulungan, buksan nyo, hindi agad-agad lalabas yan. Aamoy-amoy muna yan. Kahit sa mga ibon, hanggat hindi mo binubugaw, hindi sila lalabas. Trivia. Ganyan tayo kung minsan. Nakakalimutan natin na mayroong security sa Lord sa atin. Nananatili tayo dun sa mga bagay na hindi natin dapat na doon tayo manatili. Kailangang makawala tayo. Kailangang lumabas tayo. Kailangang alalahanin mo na ang pagmamahal ng Diyos ay wala lang sa loob. Nasa labas din. Lagi po nating tatandaan yan. Ito pong kwentong ito, bata pa po ako, naririnig ko na. Merong iba't ibang mga interpretasyon, merong mga iba't ibang mga salaysay patungkol sa kwentong ito. Footprints in the sand. Alam niyo na po yung kwento nito? Bibigyan natin ng bagong version ngayon. Habang ikaw ay naglalakad sa dalampasigan, siyempre, pag sinabi natin dalampasigan, merong buhangin doon. Habang ikaw ay naglalakad, kausap mo si Lord, meron kang hinanakit sa buhay. Sinasabi mo sa Kanya, nung una, Lord, ang saya-saya ko dahil ganito, meron akong achievement, ganito dahil nakatapos yung anak ko, ganito dahil meron akong ganito, masaya ako dahil merong ganon, masaya ako dahil binigyan ako ng ganito, masaya ako sobra, Lord. Pero habang naglalakad ka, bigla-bigla merong mga bagay na dumating sa buhay mo. Merong mga sirkumstansyang pumasok at napayagan mong dumating sa buhay mo. Unti-unti mo nang sinabi kay Lord, naglalakad pa rin kayo. Lord, bakit ganito? Bakit iniwan ako ng mahal ko sa buhay? Bakit ang aga-aga pa nawala na siya? Lord, bakit ganito? Bakit ako nasunugan? Lord, bakit ganito? Bakit ako nanakawan? Lord, bakit ganito? Bakit pinagpalit niya ako sa iba? Iyak ka na ng iyak. Habang naglalakad ka nga, hindi mo na pinapansin kung sino'y nasa tabi mo. At nung maaalala mo, nakasama mo pala si Lord, napalingon ka sa kanan. Napalingon ka doon sa likuran, at napansin mo, dati 4 yung talampakan, yung bakas na talampakan nando doon.
Bakit nung lumingon ka? Bakit nung tinignan mo sa kinatatayuan mo? Dadalawa na lang. Tapos nagtanong ka, Lord, bakit mo ako iniwan? Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, kala ko sasamahan mo ako hanggang-hangga. Lord, kala ko mahal na mahal mo ako. Lord, natutulog ka ba? Lord, naririnig mo ba yung mga sinasabi ko sa'yo? Lord, naririnig mo ba yung nararamdaman ko na hindi maganda ngayon? Lord, nakikita mo ba na nahihirapan ako? Lord, nakikita mo ba na dapat ganito, dapat ganon? Lord, nakikita mo ba na gusto ko ganito, gusto ko ganon? Bakit ako naiyak? Ganyan tayo kung minsan. Doon sa bandang uli, ang sabi, merong assurance, merong security na sinasabi sa atin si Lord. Alam mo anak, hindi mo naman yapak yung mga yan eh. Tapos bigla magugulat ka na alala mo. Paano pong hindi ko yapak itong mga ito, Lord? Dadalawa po ito. Ano po yung security na makikita natin kay Lord? O sinasabi ni Lord sa atin? Yapak ko yan. Anak, yapak ko yan, hindi mo yapak. Kung hindi ko yapak yan, Lord, nasa saan ako? Ito yung sinasabi sa ni Lord ngayon. Buhat-buhat kita. Kasi alam ko nahirapan ka eh. Kasi alam ko marami ka ng pinagdaanan. Kasi alam ko hindi mo kaya. Kaya hayaan mo na buhatin kita. Hayaan mo na ako yung magbuhat dun sa lahat ng mga dinadala mo. Hayaan mo o bigyan mo ako ng pagkakataon na ibigay sa iyo yung dapat na ibigay sa iyo. Ito yung minsan na nakakalimutan natin. May mga pagkakataon na sinisisi natin si Lord dun sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero hindi natin alam, tinuturuan tayo ni Lord para matuto tayo dun sa mga bagay na nararanasan natin. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, hindi masisira yan. Yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, minahal ka niya noon, minahal ka niya ngayon, bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. At ang pag-ibig ng Diyos, palagi, merong security, merong kasiguraduhan na meron kang mapupuntahang iba. Kaya magsaya po tayo. Kung meron ka mang hindi magandang kalalagayan sa ngayon, matatapos din yan. Ako po, sa katotoo lang, ang palaging bukang bibig ko ngayon, walang permanente sa mundo. Kasi totoo naman po talaga eh. Yung akala mong magmamahal sa'yo, hindi ka pala niya mahal. Merong magmamahal sa yung iba. Kaya, tayo ay minahal ng ating Panginoon. Mula pa ng una, hindi ka niya minahal ngayon lang. Hindi ka pa nga ipinapanganak, mahal ka na niya. So ganito kadakila yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya't sa umaga nga pong ito, aawitin po natin yung pong pag-ibig ng ating Panginoon, aawitin po natin at isa sa puso natin yung meaning o yung kahulugan ng awit na to. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.
bawat lyrics, namnamin po natin. Bawat lyrics, unawain po natin yung kahulugan. At makikita natin na sobra yung pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. So yan po yung mawawala sa ating mga kaisipan. Inibig mo na harapan ang iyong pagsinta. Di na mamahalin iyong pinadama. Di dinadalisan magpawala ka. Kay tapat kailanman pagmamahal mo ay walang kulang. Pagmamahal mo ay walang kakulang. Inibig mo na mula pa nung una ang iyong pagsinta. Hindi na mamahalin iyong pinadama. Pag-ibig na
walang katulad at walang makapapantay. Ito po ay tapat at hindi magbabago kailanman. Ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa iyo ay walang hanggan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Ang lahat isasamba, itataas ang ngalan mo. Purihin ka, purihin ka. Ang lahat isasamba, itataas ang ngalan mo. Purihin ka, purihin ka. Ang lahat ay sasamba, itataas ang ngalan mo. Ang lahat ay sasamba, itataas ang ngalan mo. Ang lahat ay sasamba, itataas ang ngalan mo. Dahil sa pag-ibig mo, inalay buhay mo, at iyong ibinigay, wala kang pantay. Sa iyong kadakilaan, pagmamahal mo ay walang hanggan. Dahil sa pag-ibig mong inalay buhay mo, at iyong ibinigay, walang pantay. Sa iyong kadakilaan, pagmamahal mo ay walang hanggan. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Hallelujah. 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 Yun po yung pag-ibig ng ating Panginoon na kailanman huwag po nating iwawaglit sa ating mga kaisipan. Ano man po yung mga sirkumstansya, yung mga nararanasan po natin sa buhay, mahal na mahal po tayo ni Lord. Yun po yung totoo. Pastora, Ninang, mahal na mahal ka ni Lord. Sister Rosie, Nay, mahal na mahal kayo ni Lord. Sister Alice, Shek, Faye, mahal na mahal kayo ni Lord. Lahat tayo na naririto, mahal na mahal ni Lord. Kailanman, hindi yun magbabago. Hindi siya magbabago noon, ngayon, at kailanman. Amen! Hallelujah! Hallelujah! So ngayon pong February, ito po yung buwan na kung saan din nagdiriwang yung ating mga kapatiran ng kanilang kaarawan. So lahat po ng may February birthday or anniversaries, pwede pong pumunta po dito sa ating harapan. Okay. Tayo pong lahat ay tumayo.
I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive more revelation. Today, I will experience more of His healing, His blessings, His favor. I am blessed to be blessed. In Jesus' name, Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon. Minahal ka ng Diyos ngayon. Bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Lagi mong tatandaan ang kanyang mga pangako. Kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat.